parang wala pa tayong energy. Good morning, everyone! Ayan. So, salamat po sa energy at sa pagpunta ng bawat isa dito. So, inaanyayahan ko po yung mga nasa likodan. Baka pwede po tayong mag-forward. Punuan po natin yung mga available chairs sa harap. So, pwede, cutie, pwede kayo mag-move forward here in front. Ayan. So, alam niyo po ba, ang sabi po sa akin ni Pastor Jay dati, yung mga nasa unahan, sila po yung unang napagpapalat nakaka-receive ng blessing ni Lord. So, di ba? Sino bang may ayaw sa biyaya ng Panginoon? Okay? So, sige po, bago tayo mag-start, pwede bang pakibati muli yung inyong mga katabi? Sabihin nyo, good morning! Morning. Sabihin nyo, masaya akong nandito ka. Ayan. O, yung pag masaya, dapat nakangiti, kitang-kita dapat yung ngiti ninyo. Ayan, kitang-kita kayo mga ngiti. So, para simulan yung ating Friends Day, diba? Kayo kids, anong ginagawa nyong magkakaibigan para pag bored kayo? Naglalaro. Kaya ngayon, tayo rin ay maglalaro. Okay, so ngayon, nayayahan ko ang lahat na sumali sa ating game. Okay? So welcome po sa ating mga bakandating. So make sure po na nakapag-attendance kayo sa ating likuran para po sa inyong name tag as well. Okay? So, bilang po tayo ng 1, 2, 3. O, wala na pong gagalaw wala na pong gagalaw. Kuya Jared, patulong ako Kuya Jared magbilang sa kanila. Okay? Wala nang gagalaw na upuan. Okay, 1, 2, 3. Kring, 1, 1, 2, 3, 4. Ay, mali. 3, 1, 1, 2. Paganto na tayo. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, si Kuya Dave ang 2. 2, 3, 1, 2, 3 po kayo. Tapos, 1 po kayo mamining. Okay po. Anong last number natin, Ja? 1. So, kailangan pa po natin ng 2 para po sakto po tayo. Ayan, okay, sige. Si Winces ay 2. And then, yung invite ni Winces ay number 3, okay? So, yung atin pong game this afternoon ay tatawagin nating telepathy game. Alam niyo ba yung telepathy? Alam niyo yung ibig sabihin ng telepathy? Ano? Parang same dapat kayo ng iniisip. Parang nagko-connect yung brain niyo, ganon. Okay? So, ang mechanics natin, lahat ng number 1 magkakagrupo, lahat ng number 2 magkakagrupo, and then lahat ng number 3 magkakagrupo. Pwede po tayong mag-forward dito, Winces, para mapunuan. Dito sa ating mga kids, kung gusto ninyo. Ayan, dito. Thank you. So, going back sa ating instruction, ang laro natin ngayon ay tinatawag na telepathy game. So, basically, meron akong sasabihin ng mga words sa inyo. Okay? Madadali lang siya, mga action word. So, kailangan nakapikit kayo. So, dapat walang nakikita, walang nakasilip. And then, mag-act kayo kung paano ninyo ginagawa yung action word na yon. So, nakapikit lang dapat kayo. And then, ang goal ninyo dapat pare-parehas kayong ng action. Okay? So, okay, example. Jared, akit ka dito Kuya Jared, Kuya Jab. Akyat kayo. And then, Ate Maricar, akyat kayo. Example po. Okay. Okay po. Okay. Harap po kayo dito. So, kailangan nakapikit po kayo pag akyat dito. Nakapikit. Kitna ka dyan. Ayan. Nakapikit po ang mata. Kapikit. Kapikit. So, hindi naman kailangan nakakover ng kamay yung mata. So, ang word nyo po, medyo may space po dapat tayo para po hindi nyo mafe-feel. Ayan. Okay po. So, ang word ninyo ay, pikit na po ang mga mata, Spider-Man. How would you act Spider-Man? Paano nyo i-act si Spider-Man? Okay, Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Paano nyo po yan? Hindi nyo po. Spider-Man. Okay po. Okay? Okay? Dapat ang goal nyo pare-parehas kayo. Okay? Last chance to change.
Last chance na para magpalit. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, buksan niyo po yung mata ninyo. Okay, so dahil magkakaiba sila ng action, wala silang points. So ang action ni Spider-Man ay ganito, di ba? Yes. Ang goal dapat pare-parehas kayo. Okay? So si Spider-Man kasi di ba may web siya, so ganyan. Okay, gets ninyo? Gets? O, palakpakan naman natin ang ating mga staff member. Okay, ready na? So tinatawagan ko lahat ng number 1 na pumunta dito sa harapan. Number 1. Lahat ng number 1, akyat dito sa harapan. Kuya Ja, pwede pa baba nito, Kuya Ja? Ha? Okay. So, meron po akong pin-repair. Sige, usap pa kayo dito. Pwede po naka-forward yung iba, yung mga kids. Forward kayo, yan. Ayan, okay. Meron po akong pin-repair. Usog ka pa doon konti, Nicole. Ayan. Meron po akong pin-repair na 5 words per team. So, paramihan po tayo ng makukuha. Okay? Okay, so pikit na po natin yung ating mga mata. Hindi naman po kayo gagalaw masyado. Huwag po kayo mag-alala. Pikit po mga mata. First word. O, wala pong magmumulat ha. First word ay... First word ay volleyball. Volleyball. Paano nyo i-act yung volleyball? Volleyball. Okay? Sports na volleyball. Okay? Pikit lang po mga mata. Volleyball. Paano nyo i-act? May nakita akong parang ready sila maglaro ah. Any age yan. Volleyball. Okay. Last chance to change. Last chance. 1, 2, 3. Open your eyes. Magkakaparehas po ba? Merong isang naiiba. So, the rest, ready mag-receive si Mami Neng, ready mag-block. Oh, ganun talaga. Offense and defense tayo dito. Okay po, thank you. Okay, next round. So, paramihan po, may 4 chances pa po kayo, okay? So, second word, close your eyes, okay? Next word ay cute. Cute. Paano niya i-act ang cute? Ay, paano magpa-cute ang mga mother and mga kids ng SBC? Cute. Cute. Paano po mag-act ang cute? Ay, parang marami silang idea paano mag-act ng cute. Cute ba sila? Cute ba? Cute. Very cute. Sige po. Last chance to change. Paano ang cute? 1, 2, 3. Open your eyes. Tignan niyo po mga katabi ninyo. Cute ba yan? Cute ba? Okay, so iba-iba po ulit kayo ng post, pero kayo mag-alala, cute naman po kayo lahat, okay? Pero, still, no points para sa ating group 1. Okay, next. Next word, may... Opo, that's the challenge po. Okay, next word. Close your eyes. Galit. Mad. Galit. Paano po ang itsura ng galit? Paano? Paano ang galit? Paano? Pag galit po, dapat hindi po nakangiti, ah. Ay, pikit po. Mad. Galit. Paano po ang galit? Paano ang angry? Galit. Parang di naman sila galit. Natatawa pa sila. Okay, galit. Okay, last chance to change. Last chance. Dapat galit po, ah. Galit. Okay. 1, 2, 3. Open your eyes. Patignan nyo nga mga pose ninyo. Okay. Mukha bang galit ng mga yan? Mukha ba silang galit? Hindi daw po. Sila na ang nagsabi, hindi galit. Pero, let's give them 1 point kasi pare-pares silang nakakunot yung noo. Okay? Kahit na medyo tumatawa sila. Okay? So, 1 point for group 1. Okay? 2 more word. So, gawin na natin to lahat para meron kayong 3 points. Okay. 4th word ay, close your eyes. Close your eyes. Tiger. Tiger. Tigre. Paano nyo po i-act ang tigre? Tiger. 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 Paano po ang tiger? Op. Tiger. Tiger. Okay, tiger. Meron pa isa. Last one. Op. Okay, countdown ako. Na count of 5. 1, 2, 3, 4, 5. Open your eyes.
Pare-parehas sila. Very good. Okay. Last word. 2 points na ang group 1. Okay, last word. Close your eyes. Close your eyes. Madali lang po ito. Next word ay praying. How do you pray? Sige po. How do you pray? Okay? Wala nang magbabago? Sure na? On a count of 3. 1, 2, 3. Open your eyes. Sige, give natin. So, palakpakan po natin ang group 1. Meron silang 3 points. Okay, thank you po. So, tignan naman natin paano maglalaro ang group number 2. Lahat po ng group 2, akyat na dito. Lahat na ng group 2. Okay. So, ang galing ng group 1. Naka 3/5 sila. Tignan natin ang group 2. Forward kayo dito, bebe. Yan, dito ka, kuya. Yan. Okay. Dito ka, Kuya Dave. Sige. Forward ka na lang, Kuya Dave. Backward ka, Lek. Okay. Konti pag dito, Lek. Baka matamaan mo yan. Yan. Okay. Dito ka, Jazz. Okay. So, for our group 2, first word nyo ay, pikit na mga mata, pikit. Pikit ang mga mata. First word ay, selfie. Paano kayo nagsiselfie? Selfie. Close your eyes. Paano kayo nagsiselfie? Paano nagsiselfie? Iba-iba sila lang selfie. Okay. Wala na magbabago. Paano kayo nagsiselfie? Selfie. Selfie, selfie. Okay. Freeze. Wala na magbabago. Last chance. 1, 2, 3. Open your eyes. Iba-iba kayo ng way ng pag-selfie. Yung iba nakapose, yung iba, ganyan lang. Okay. Pero guys, nasa isang generation lang tayo, di ba? Gen Z lahat tayo. Di ba? Okay. No points. Okay, no point for the first word. Next word ay, close your eyes. Next word ay, sleeping. Pikit ang mata, pikit. Sleep. Sleep, sleep, sleep. Nakatulog. Okay, sleep. Baka mamaya nakatulog na talaga kayo, Last chance. Last chance to change. Ganyan talaga kayo matulog, seryoso. Walang niyayakap na unan. Ganyan. Last chance. 1, 2, 3. Open your eyes. Pare-parehas sila. Okay, 1 point for group number 2. Next. Okay, let's continue the momentum. Close your eyes. Pikit. Pikit na ang mga mata. Next word ay singing. Paano kayo kumanta? Singing. Paano kayo kumanta? Yung iba nakabiret. Yung iba low-key. Ano yan? See? Ice candy. Kumakain doon ice candy yung iba. Okay, singing. Paano kayo kumanta? Okay? Pag nakuha ba nila to, dapat may sample. Dapat kakanta sila. Yes. So, di ba? Okay, last chance to change. Last chance to change. Wala na talaga magbabago. Sure na. On the count of 3. 1, 2, 3. Open your eyes. Pare-pareho ulit sila. Okay, 2 points for group number 2. Okay, next word. Ang galing, magkakapareha sila ng iniisip. Next word, close your eyes. Ito, baka magkakaiba na sila. Okay, next word, nagsusuklay. Paano kayo magsuklay? Ay, may props yung isa. May additional points ba ito kapag may props? Paano kayo nagsusuklay? Ba't parang yung iba naliligo na? Nagsusuklay lang, nagsusuklay. Paano? Nagsusuklay. Paano? Okay, freeze lang, walang gagalaw. Freeze, freeze. Paano magsuklay? Na count of 3, wala na magabago. Sure na. 1, 2, 3, open your eyes. So si Alec may props pa siya. Sobrang galing. Nakuha ba nila yung pagsusuklay na action? Kayo mag-decide, yes or no? Yes or no? Yes. Nakuha ng group 2. So meron silang 3 points. Wow, okay. Last word. Tignan natin kung makukuha nila. So pag nakuha nila to, matataasan nila yung group number 1. Okay. Last word for group 2. Close your eyes. Close your eyes. Next word ay writing. Nagsusulat. Writing. Write.
Paano kayo magsulat? Paano? Yung iba naka-smart TV, naka-smart TV ata, nasa digital, siya. Yung iba naka-pen and paper. Sure na, wala na magbabago. Paano kayo magsulat kapag nasa school, pag nagde-devotion kayo, paano magsulat? Sure na? Sure na last na yan? No more changes? Okay, na count of 3. 1, 2, 3. Open your eyes. Pare-parehas silang. Galing naman ang group 2. Palakpakan po natin ang group 2. Meron silang 4 points. Very good. Palakpakan ulit natin ang group 2. Thank you so much po. Thank you. So, ang group 1, merong 3 points. Ang group 2, merong 4 points. So, magpapatalo ba ang group 3? Oo, kapatalo daw sila. Hindi dapat. Okay, tinatawagan ko na ang group 3 dito sa harapan para maglaro. Okay, group 3. Wala na pong group 3? Sino po? Kuya Dre. Halika, kailangan ka nila, Kuya Dre. Kuya Dre, halika na dito, kailangan ka nila. O, Asher, ikaw na lang daw, Asyong. Telepathy game. Mag-a-act lang kayo. Okay. Okay. Okay, wala nang group 3, wala na po. Okay, close your eyes. Close your eyes. First word for group 3 ay Superman. Superman. Oh, Superman. Superman! Wow! Superman. Oy, close your eyes. Close your eyes. Superman, close your eyes. Wala na magbabago. Sure na yan. Diyan talaga post ni Superman. Op. Let's see. Sige. Isa na lang daw. Oh. Ikaw kaya yun? Ikaw kaya yun? Ano, wala na magbabago? Isa na lang talaga. Ayaw niya magbago. Okay, let's count to 3. 1, 2, 3. Open your eyes. Si Asher naiiba ng pose. Yung pose ni Asher ng Superman nalipad. O, diba? Sila nakaganon. Okay, so, mali kayo doon sa first word. Okay, bawi tayo. Next word. Close your eyes. Next word ay drinking. Umiinom. Paano kayo umiinom ng water, ng juice, ng Coke? Paano? May straw ba yan? Diretso sa bibig? Naka-tumbler? Ka-aqua flask? Straw? Wala na magbabago. Ganyan kayo uminom. Parang iba nakanta naman yan. Wala nang magbabago. On a count of 3. 1, 2, 3. Open your eyes. Pare-pareho sila. Si Asher uhaw na uhaw kaya mas mataas yung kanya. Okay. Next word. So 1 point for group 3. Next word. Close your eyes. Ito baka mahirapan sila Rap tsaka si Asher. Next word. Make-up. Paano mag-make-up? Paano close your eyes. Make-up. Paano mag-make-up? Paano? O, iba't iba sila ng steps sa pag-make-up. Yung iba naka-powder na, yung iba naka-lipstick. O, yung iba naka-blush. Wala na magbabago? Wala na? Final na? Wala talaga? Sure kayo dyan, ha? Wala na talaga. Okay, na count of 3. 1, 2, 3. Open your eyes. Oh, magkakaiba kayo ng pose. Okay, so 1 point. Hindi pa, meron pang 2 words. Okay, to baka makuha nyo naman tong dalawang to. Madali-dali na siya. Okay, close your eyes. Guitar. Guitar. Paano mag-guitar? Guitar. O, dapat same-same din kayo ng chords na ginagawa. Okay, close your eyes lang. Wala na magbabago. Wala na. Final na. Na count of 3. 1, 2, 3. Open your eyes. Magkakapareho sila. Okay, so 2 points for group 3. Okay, last word. Close your eyes. Close your eyes. Ito, kung ginagawa nyo to sa bahay, edi very good. Alam nyo to kung tumutulong kayo sa gawaing bahay. Next word ay nagwawalis.
Nagwawalis. Oh, freeze lang. Freeze. Freeze. Nagwawalis. Nagwawalis. Yung very dalawang kamay talaga siya. Okay. Vacuum yung isa. Mayaman. Okay. Wala na talaga magabago. Yan na yan. Madaming winawalis yung isa. Kailangan ng force. Last chance to change. Last chance. Wala na. 1, 2, 3. Open your eyes. Si Asher na iiba. Nagbago ka na, Asher. Okay. So for group 3, we have 2 points. Okay. Palakpakan po natin ang group 3. So ang ating pong winner ay group number 2 with 4 points. Very good. So, ang prize nyo po ay palakpak galing sa amin. Yay! Palakpakan nyo po ang bawat isa. So, di ba, kahit na hindi kayo pare-parehas, hindi kayo magkaka-family, kahit na dito lang tayo sa church, nagkakasama or invited kayo, alam natin kung paano mag-isip yung bawat isa. Di ba? That's so amazing. Okay. So, at this moment naman po, tinatawagan ko po ang ating praise team to lead us in praise and worship sa Panginoon. Good morning. Tayo? Tayo po tayong lahat. Siyempre, tayo ay isang family kay Lord. Pero kinukonsider nyo ba ang inyong family as friends? Kasi minsan may mga hindi nagkikwento sa magulang kasi hindi daw friend. Pero ngayon sa family ni Lord, dapat consider natin, tayo ay magkakaibigan. So, ngayon, kaibigan mo ako, kaibigan ko kayo, magkakaibigan tayong lahat. So, as we sing this song, pwedeng libot tayo, magkamayan tayo, at makilala nyo yung mga name tags naman dyan, so magkakakilala tayo. Let's sing this song. Ako ay may bagong kaibigan. Ay, friend, baguhan friendly pa lang title nito. Let's sing. Sige po. Smile naman dyan! Natutuwa ako nang makita kita. Nagagalak ang puso, may bago akong kaibigan. Ngiti ka naman dyan, ngiti ka naman sa'kin, pag-abot ng kamay. Sana'y makita ka muli, may bago akong kaibigan. May bago akong kaibigan. May bago kang kaibigan.
Lord, tuloy na tayo sa ating opening prayer. Minsan pa, Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito. Salamat, O Diyos, na narito po kami para, Panginoon, gampanan ang activity na ito. Salamat po dahil alam namin, O Diyos, na kayo po ang malulugod sa pagpapatuloy at pagsunod namin, Panginoon. Lord, sa amin pong mga bisita, dalangin po namin na maramdaman nila po ang inyong presensya, maging blessing po kami sa kanila. Ang blessing na yan ay galing sa inyo, Panginoon. And Lord, ganun din po yung aming speaker. Itago mo po siya sa inyong cross. Hayaan mo, Panginoon, na talagang patuloy naming maranasan yung love mo, yung pag-ibig, Panginoon, na talagang hindi po yan kayang pantayan sapagkat sa iyo lamang yan, O Diyos. Dalangin din po namin ang kabuuan ng program na ito na talagang i-bless mo po. Hayaan mo, Panginoon, na naroon ang pagpapatuloy at mag-enjoy po, lalong-lalo na po yung aming mga guests. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So at this moment po, pwede na po kayong makaupo. And meron pong prepare na short skit ang ating pong mga kabataan dito sa SBC. Kaya naman, tinatawagan ko na po ang ating skit team. Palakpakan naman po natin sila. Are you excited po na mapanood sila? Ayan, okay, wait. Sound check. Ayan, sige po, palakpakan po natin ulit sila. Sound. Sound. Na-invite si Ana sa isang vacation Bible school at doon niya nakilala at tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas. Nagkaroon din siya ng urge na mag-share ng mabuting balita sa kanyang pamilya. Ang saya ng VBS kanina sa church. Alam niyo po ba may bago akong verse na natutunan? Ana, anak, tulungan mo na ako magligpit dito. Pauwi ni Papa mo. Napatigil si Ana sa pagsasalita. Alam niya na hindi interesado ang kanyang nanay sa mga sinasabi niya. Pero siya'y ngumiti at sumunod na lang sa utos. Sige po. Dumating ang papa at kuya ni Ana. Pa, kuya, alam niyo po ba may bago akong Bible verse na natutunan sa church kanina? Pagod si Papa na. Alam mo namang hindi mahilig dyan si Papa Ana eh. Grabe naman. Gusto ko lang naman mag-share ng Bible. Ayun, yung binabasa mo kahapon. Ang boring kaya nun. Kuya, hindi naman boring at ang saya kaya mag-share ng Bible. Sabi nga sa Acts 16 verse 31 sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang mga sambahayan. Di ba? Tama na yan, maghahanap tayo. At sa gabing iyon, kinausap ni Ana ang Panginoon. Lord, sana po bigyan niyo po ako ng kalakasan, Lord God, na mailapit at tanggapin po kayo ng pamilya ko. Ana, ako ay may plano sa iyo at sa iyong pamilya. Hayaan mo kong kumilos sa iyo at sa kanilang mga buhay. Magpatuloy ka lang sa iyong ginagawa at sa pananampalataya. Sumapit ang linggo. Gumising si Ana ng puno ng determinasyon na mahikayat ang kanyang pamilya
magsimba at makilala si Jesus. Hi! Panibagong araw na naman. Uy, linggo na pala. Ayain ko kaya sila magsimba. Mama, Papa, Kuya, simba tayo. Ayun ka na naman sa church niya. Ba't ka ba nag-church dyan? Sayang lang ang oras ko dyan. Dami kong gagawin. Church, ikaw na lang. Ay, sige po. Next time na lang siguro. Pagpipray ko po kayo Nalungkot si Ana sa sagot ng kanyang pamilya. Pumunta si Ana sa simbahan at sakto, patungkol sa pamilya ang preaching. Grabe, super related ng preaching ngayon Without God at the center, the family is self-centered and divided. Parang pamilya ko yun Dumako na sa announcement ang preacher at na-announce ang magaganap na EG next month. Wow! EG uli! Patulong kaya ako kay Ate Kara para ma-invite ko yung mga family ko. Ayun, Ate Kara. EG na po diba next week? So, pwede niyo po ba akong tulungan na ma-invite yung mga magulang ko po? Sure, Ana. Praise God sa buhay mo. At dahil gusto mo sila madala rito sa church. Oo nga po Ilang beses na po silang tumatanggi sa request ko. Kaso nga lang, hindi pwede na ako lang yung ligtas sa family. Di ba nga po sabi sa Acts 16 verse 31, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Hindi lang po ako, kundi family ko rin po yung masisave, di ba po ba? Amen. O siya, huwag na natin patagalin pa. Gusto mo puntahan na natin sila ngayon? Sige, halika po, tara. Nang matapos ang service, agad na umuwi si Ana sa kanilang bahay. Ana, anak, tara magtanghalian na tayo. Ay, mama, ito po pala si Ate Kara, leader po ng church. Leader ko po sa church. Hello po, ako po si Kara. At gusto po namin ni Ana na ma-invite po kayo sa upcoming po namin na church na event sa church po namin. Dito po ay na-invite po yung mga bagong mananampalataya or bagong attendees. And inaasahan po namin kayo ni Ana na umattend po doon. At in-explain ng leader ni Ana kung para saan ito, ano ang mangyayari, at bakit ito mahalaga para sa kanila at sa kanilang pamilya. Ma, Pa, punta po kayo Paano makakahiya naman, anak? Spiritual learning naman po yun para makilala at magkaroon po kayo ng personal relationship with the Lord. Sinubukan na lang intindihin si Ana. Maglaan ng oras para sa Panginoon. Sige, try kong pumunta dyan. Sige ako rin. Mukhang sincere naman yung pinagsasabi mo. Wala namang masama kung tatry namin, di ba? Sige na nga, sama na rin ako. Bakasyon ko na rin naman so may time rin ako para dyan. Talaga po ba? I-register ko na po kayo Kinagabihan, Thank you, Lord. At in-accept po nila yung request ko. I pray, Lord God, na simula po ito ng relationship with you. dumating na ang araw ng EG. At doon, nakilala nila kung sino ang Panginoong Jesus, ano ang kanyang ginawa, at naramdaman din nila ang pagmamahal ng Panginoon. Sumapit na muli ang linggo at araw na ng pagsimba. Oh, magsigising na kayo. Kahit tayo na almusal, magsisimba pa tayo. Kuya, gisingin mo si Ana dun. Mukhang parang mag-church na. Sige po pa. Ana, gising ka. Magsisimba pa tayo ulit. Okay. Good morning ulit, Kuya. Wait lang
Nagpasalamat si Ana kay Lord sa pagbabago ng buhay sa kanyang pamilya. Dumiretso na rin agad si Ana sa hapagkainan at nagsikain na sila. Nang matapos ang kanilang pagkain, nag-ayos na sila para magsimba. Bago tayo pumunta ng church, declare muli natin yung verse na matatagpuan sa Joshua chapter 24 verse 15 para sa ating pamilya. Sound. Amen. Palakpakan po natin ulit ang ating mga skits team. Na-enjoy niyo po ba yung kanilang performance? Wow. So ako din po nag-enjoy din ako habang pinapanood sila. So gusto ko lang po i-share, no, yung kanila pong skit ay tungkol sa isang bata na siya po yung unang nakakilala sa kanilang family. At in-apply niya po yung, naging inspiration niya, yung verse na shinare kanina ni Ana, yung Acts chapter 16 verse 31 na maliligtas nga po siya, hindi lang siya, pati na rin ang kanyang pamilya. So, nagkaroon din ng desire si Ana na i-share yung word of God, yung gospel sa kanyang family. And dalangin din namin na sana ay kayo rin. Okay? So, quick share po bago din tayo dumako sa next part po. No? Ako rin po ay bunga nung VBS tulad ng ginawa or naging experience ni Ana doon. At ngayon po, after 7 years, buong family na rin po kami nag-church dito sa SPC. So, purihin po ang Panginoon tungkol doon. So, ngayon naman po, bago tayo dumako sa ating message, may makikilala po tayong isang nanay na grabe po yung kanyang faith na simula po sa kanya, naipasa niya po yung kanyang pananampalataya sa kanyang mga anak, at hanggang ngayon po mula maging sa kanya ring mga apo, ay buhay na buhay po ang pag-ibig ng Panginoon at patuloy na kumikilos. So, tinatawagan ko po si Mami Ning para po sa ating, interviewin ko po siya para makilala nyo rin po siya. Ayan, so tinatawagan ko po si Mami Ning dito sa harap. Ano ba, may talk show po tayong magaganap. Okay. Ayan. Ayan, sige po Mami Ning, greet niyo po muna sila. Ayan. So, sige po, Mami Neng, let's start po yung ating interview, no? So, magpakilala din po muna tayo sa kanila. Ano po yung name ninyo, at saka yung age po? Ayan. So, 72 years old na po si Mami Neng. So, baka kaedad po siya ng inyong mga lola, di ba? Pero, kitang-kita nyo naman po, very active si Mami Neng sa kanyang pag-attend dito sa church at maging sa kanyang ministry. So, ang next question ko po, pwede niyo po ba kaming kwentuhan kung kailan po kayo nakakilala sa Panginoon? Nakakilala ko sa Panginoon noong 1983. Pwede kong sabihin kung paano. Nakilala ko siya sa pamagitan ni Pastora Minda. At dahil nakasama ako doon sa kapitbahay namin na naglalako ng isda, at sumama ako para maglakad naman ng prutas. Sa madaling salita, nagsishare po si Pastora Minda. At kapag nagsishare na po siya, hinihila ko na yung dala ko para umalis na ng unti-unti. Ang ginagawa po niya, bumibili rin siya sa akin. Sa madaling salita po, nung patuloy na ganun, nagkasundo na yung kasama ko, nagkasundo sila, mag-Bible study sa bahay nila. Hindi po sa akin. Pumayag po siya na mag-Bible study. Pagdating ng araw na napag-usapan, bago yon sabi ko sa kasama ko, usapang matino sa bahay mo, hindi sa akin. Sa bahay mo talaga, lagot ka sa akin pag sa bahay mo dinala. Dumating ang araw na napagkasunduan, pumunta sa bahay niya, maliit daw, tumuloy sa akin.
nagalit talaga ako. Sabi ko na sa'yo sa bahay mo, hindi sa bahay ko. Pumayag ako dahil malawak ang bakuran ko noon. Akala ko isang araw lang. Aba, tuwing Sabado nasa bahay. Ang sabi ko, mga buwisit na to. Wala ba silang ginagawa sa bahay nila at dito sa akin mang-aabala? Wala akong magawa, nandiyan na po sila. Pupapahili ng mukha. Lalabas at nakangiti. Ayun, nagtuloy-tuloy ang Bible study sa bahay. Sa tuwing ihayag ang salita ng Panginoon, kahit nagdabog ako nung sa simula, nahandaan ko sila ng upuan, pero matapos na ibahagi nila ang salita ng Panginoon, ang sarap ng pakiramdam ko. Salamat po, Mami Neng. So, grabe, 1980s po nagsimula. So, 40 years ago na po ngayon, no? So, question ko rin po, sino po sa inyong mag-asawang una pong nakakilala sa Panginoon? Bali ako nga po, kasi nung mga panahon na yun, nasa abroad siya, kaalis lang niya. Noong 1983 na yun, kaalis niya lang, kaya gano'n, nagtinda ako. Sa madaling salita po, nung patuloy na nag-Bible study sa bahay, umattend na po kami dito sa church. At doon na po nagtuloy-tuloy yung pag-church namin dito. Ang asawa ko po ay huli siyang nakakilala sa Panginoon. Huli na po siya nakakilala. So, with that being said po, siyempre nagkaroon po kayo ng mga anak po, no? So, paano nyo po na ipakilala rin ang Panginoon sa mga naging anak nyo po? Nung mga panahon na yon, naging malapit na ako sa Panginoon. Ang mga anak ko, kapag may problema po kami, nag-iipon-ipon kami, nagpipray. Kasi, dinala ko na rin ang mga anak ko dito sa church. At doon, sabi ko sa Panginoon noon, ako at ang aking buong sambayanan, Lord, ay maglilingkod sa iyo. Gamitin mo kami, Panginoon. Lahat po kami. At purihin ang Panginoon. Lahat nga po, apo, anak, dito na lahat kami sa church. Purihin ang Panginoon. Amen. Thank you po, Mami Ning. So, siguro po sa marami po sa atin, isipin po natin na parang ang dali lang po nung naging process po, no? Nakakilala po kayo sa Panginoon, pinalaki niyo po yung inyong anak, tapos nakakilala rin po sila. Pero alam po namin na hindi naging madali po yung process. Kaya pwede po ba kayong mag-share po sa amin ng mga pagsubok po na na-experience ninyo habang pinapalaki po yung inyong mga anak? At paano po yung mga pagsubok na yon ay nagamit rin po ng Lord para lumalim po yung pananampalataya ninyo? Marami pong karanasan. Ayoko pong umiyak. Maraming hirap. Maraming sakripisyo. Pero pinatunayan sa amin ng Diyos na tapat siya sa amin. Marami pong ginawa ang Panginoon sa buhay namin. Pero lahat ng mga problema, lahat ng hirap na pagtagumpayan namin. At nais ko lang pong ibahagi sa inyo yung ginagawa po namin ng mga anak ko. Sa tuwing kami po ay walang makain, wala pong bigas, walang pera. Inuugali ko pong mag-ipon kami lahat, sama-sama na magpipray. Nung oras na yon, sabi ko sa mga anak ko, tara mag-pray na tayo. Sabi sa isip ko, tingnan mo ang bigasan mo. Sinagot ko, wala ngang laman. Kasi talagang walang laman sinaid na yun ng anak ko, nung magsaing. Tapos, halina kayo, mag-pray na tayo pangalawa. Sabi sa akin, tingnan mo ang bigasan mo. Sabi ko, walang laman. Sinagot ko yun, walang laman. Sa pangatlo, tara na, sabi ko gano'n, bilisan nyo na, mag-pray na. Iyon pa rin, tingnan mo bigasan mo. Sabi ko, Charina, tignan mo nga yung bigasan. Nung tinignan, may bigas. Kaya, napakabuti ng Panginoon. Hindi lang po yan, marami siyang taong ginagamit para ma-provide ang aming mga pangangailangan. Kaya, mabuti ang Diyos. Dakilang Diyos sa buhay ko. Kaya, nag-agalak ang puso ko na ngayon ang aking buong sambayanan ay naglilingkod sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Amen. Thank you po, Mami Ning. So, dahil na-share nyo na rin po na kayo po ay nagagalak, no po, pwede nyo po bang
Ayan po yung family ni Mami Ning pala. Ayan, so, nakwento nga po niya no, na lahat po ng kanyang mga anak ay nakakilala sa Panginoon at naglilingkod din po sa Panginoon at hanggang po sa mga apo po ninyo, hanggang sa pinakamaliit po, ay active dito sa church at nag-serve na rin po sa Panginoon through their own ways. So, ano po yung pwede niyong ma-share po sa amin? Words of encouragement po, Mami Ning, dahil living proof na po kayo at ang inyong family na kung talagang magiging rooted po tayo sa Panginoon, ay mapapasa po natin yung faith at kahit ano po yung kaharapin nating problema ay masusolusyonan ito ng Panginoon. Ano po yung pwede niyong mapayo po sa amin, Mami Ning? Basta panalangin po. Kapag may problema, manalangin po tayo. Ganon lang. Yun nga, nasimulan na mag-pray hanggang sa, yun nga, ang sabi ko nga noon na pag may problema, mag-pray lang talaga, kapit-kapit ng kamay. Kaya lahat ng mga problema ay natutugunan. Tumutugon ang Diyos. Magtiwala lang po tayo. At ini-encourage ko rin yung mga apo ko na pag may problema, kinakausap ko sila, ganito ang gawin nyo. Inaalam ko kung ano ang mga problema. Kung may dapat silang sabihin, nasasabi nila at nandoon ako na umaalalay sa kanila. Kaya purihin ang Panginoon, natutuwa ako ngayon, tuwing Friday, lahat ng mga apo ko nasa bahay, nag-pray sila. Yun yung nais ko, yun yung kahilingan ko sa puso ko na magkaroon ng gawain ng mga anak ko sa bahay. Natupad naman yun. Kaya sa inyong mga kabataan, magpatuloy kayo sa Panginoon. Ano man ang problema, sa Panginoon lang. Ano man yung mga nararanasan ninyo, sa Panginoon lang talaga. Wala nang iba pa. Kaya purihin ang Panginoon dahil sa dami ng problema, eto kami ngayon. Amen. So, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Mami Ning. Na-share po niya na siya po ay 72 years old na po, no? Pero alam niyo po bang may ministry pa rin po si Mami Ning, standing strong in not just physically, pero even po spiritually. So, buhay na buhay po yung faith na nag-start po sa kanya, na naipasa po sa kanyang mga anak at sa kanyang family. Salamat po, Mami Ning. So, palakpakan po natin ulit si Mami Ning. Thank you so much po. So, sa oras po na ito, so si Mami Ning po ang first generation na nakakilala sa kanila po, no? So ngayon, ang magdadala po ng mensahe sa atin. Okay po, okay. So bago po tayong mag-proceed po sa ating mensahe, no? Tinatawagan ko po muli ang ating praise team, si ating Ninay, para po sa isang awitin. Habang inaawit po namin ang awit na to ay talagang bagay na bagay sa testimony po ni Mama Ning. Talagang tapat ang Panginoon. Sinasabi sa awiting ito ay tapat ang Panginoon kahit noon sa mga magulang natin. Hanggang ngayon, tapat pa rin ang Panginoon. Let's sing. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat, hanggang sa paghimbing, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y tapat sa habang buhay.
Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo sayang gabay sa kadiliman. Nariyan ka sa gitna ng kaguluhan. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama. At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Minsan pa kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Amen. Tunay po na mabuti ang Panginoon. Amen po ba? Amen. So ngayon naman po, dadako po tayo sa magdadala po ng mensahe sa atin ngayong hapon na ito. So, hayaan niyo pong ipakilala ko po siya. Siya po ay isa sa mga anak ni Mami Neng, yung nag-share po kanina. Siya po ay maganda, masipag, di ba? At isa po siya sa mga role, alam ko po hindi lang ako, pero isa po siya sa mga role model po ng mga kabataan at ng maraming leaders dito sa church. Kaya wag na po natin patagalin, purihin po ang Panginoon sa buhay na nag-iisang Sister Dang Tiglao. Napakaganda ng introduction niya. Baka naghanap kayo ng mas maganda pa sa akin, ha? Okay, sino po yung first timer po dito? Yung guest namin ngayong hapon. Pwede bang tumayo? Sige po, tayo po kayo. Ayan, palakpakan naman natin sila. Welcome. Sige po, upo na po kayo. Yan.
So, sa kanila po yung tanong. Sa kanila lang. So, silang tatlo lang yung sasagot. Tapos sa kanila yung premyo. Doon sa nag-skit kanina, walang magko-coach. Bawal. Sino doon ang anak ko? Ha? Doon sa nag-skit kanina, 4 lang po sila, di ba? Yung nanay, walang magko-coach. Yung nanay, tatay, anak na lalaki, at anak na babae. Sino doon ang anak ko? Sige po. Sino? Nagtaas ng ano? Ano pong name nyo? Cathy. Ate Cathy, sino po? Yung pong sa nag-skit kanina na mga bata, na youth. Sino po dun sa 4 na yun kaya ang anak ko? Anong itsura po ng suot niya? Yung ano po? Yung papa, yung anak. Nice try. Hindi po yon, Mami Cathy, ang anak ko. Salamat po. 3 na lang natira. Sino doon ang anak ko? So, 2 babae at saka 1 lalaki. Sino kaya doon ang anak ko? May guess ka na, sister? May guess ka na? Sino kaya doon? Sige. Ano na lang, paliitin natin yung selection. 1 sa 2 babae, yung anak ko. Sino sa 2 babae na yan ang anak ko? Yung nanay o yung anak? Okay, ate, may guess ka na? Sino? Yung nanay. Ang galing! This is for you. Alika, ate, dali. Your name is? Ate Maricar. Yan. Hindi ka nagkakamali. Yun nga ang anak ko. Yan. Si Pia ang aking panganay na anak. At ang kanina na na-interview ni Ate Rilen, sabi niya kanina, ang mama ko. So, kami ay 3 generation na ng Christian dito sa iglesyang ito. So, sabi ng mama ko, 1981 siya. 83 nakakilala. Ako ay 1982 ipinanganak. So, ibig sabihin, around siguro 1 year old, nung nakilala ng mama ko yung Panginoon. At yung pananampalataya sa Panginoon, ang siyang ipinasa niya sa amin na anak niya. At ako ay mayroon ng sariling pamilya. At yun din ang ipinasa ko sa aking anak. So ngayong hapon na ito ay bibigyan lang natin ng konting background yung sinabi na verse ni Ate Grace kanina sa umpisa. So si Ate Grace yung batang nakakilala sa VBS. Acts chapter 16 verses 31. Ang sabi po doon, they replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." Tayo po ay mag-pray saglit. Father, i-bless niyo po ang inyong salita. And we pray that salvation comes, Panginoon, sa aming kalagitnaan, lalo na po sa mga hindi pa po tumatanggap sa iyo bilang kanilang personal na Diyos at tagapagligtas. Kagaya po ng jailer sa kwentong ito, hayaan mo po masumpungan ng bawat isa sa amin yung kaligtasan na offer mo po sa aming lahat. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Acts chapter 16, kung babasahin natin yung buong chapter, merong kwento doon. Ito ang kwento ni Paul, ni Silas, at ng jailer, o yung nagbabantay sa kulungan. Sa mga una pang passage sa Bible, sa Acts chapter 16, alam niyo po yung book ng Acts? Matatagpuan yan sa Old or New? New Testament. So, pang ilan siya? Matthew, Mark, Luke, John, Acts. So, pang 5 book siya sa New Testament. At nung
ang setup or yung setting ng New Testament, ito yung panahon ni Jesus Christ. Yung Book of Acts, particularly on Acts chapter 16, yun yung panahon na wala na si Jesus. Siya ay nag-resurrect na. Siya ay pumunta na sa langit. At ang naiwan yung mga disciples. At si Paul ay bagong convert din na Christian, no? Hindi siya yung original na disciple ni Jesus, no? Doon sa daan sa Damascus, nakilala niya ang Panginoon. At si Silas din ay isa sa mga tagasunod ni Jesus. At sila ay nakulong sa tinatawag na lugar na Philippi. So, bakit sila nakulong? Nakulong sila dahil meron silang kinas out na bad spirit doon sa isang dalagang babae. At dahil doon, nagalit yung mga tao at sila ay inakusahan. At sila ay dinala sa kulungan. At doon sila nakilala nung jailer. Okay? Ano ba ang meron nung sila ay nasa kulungan? Kahit sila ay, actually bago sila kinulong, binugbog muna sila. So imagine niyo, binugbog sila. Ano kayang itsura ng mukha ni Pablo at saka ni Silas o ni Silas? As in, matindi po ang pagkakabugbog. Pero, doon sa loob ng kulungan, alam yung ginawa ni Pablo at ni Silas? Ano kaya? Umiyak kaya sila na umiyak sa kulungan? Ano sa tingin nyo ang ginawa? Sila ay nagdasal. Tama. Sila ay nagdasal at nagpuri sa Panginoon. Imagine niyo, binugbog ka na, kinulong ka pa, okay? Kinasuhan ka ng, pinagbintangan ka ng kung ano-ano. Pero sa kabila nun, sila ay nagpuri at nagdasal sa Panginoon. Sino ang nakarinig sa kanila habang ginagawa yun? Yun yung tagabantay sa kulungan o yung jailer. Okay, siya yung nagbabantay sa mga bilanggo. So sa gitna ng pagdadasal at pagsamba nila Paul, ay anong nangyari dun sa kwento? Merong matinding lindol na naganap. Sino dito naka-experience ng lindol? Malakas ba yung na-experience niyo po? Sobrang lakas. Ang office ko po ay located sa 19th floor ng building. At lumindol. Habang ako ay nasa 19th floor. Alam niyo po itsura? Pataas, bababa, left, and right. Dahil ako sa pinakamataas, ang building namin ay hanggang 20th floor. 19th floor ako. Hilong-hilo po ako. Dahil mas-shake yung building. Sino dito yung mas malakas pa yung nasa na lindol? Nung grade 1 po ako, yung 1995 ba yun na lindol, yung sa Baguio, yung gumuho. Di ba malakas po yun? Ganun yun, no? Yuyug-yug talaga yung bangko namin sa school na para bang inaasar ka lang ng kaklase mo, pero lindol pala yun. Tapos nagtakbuhan na kami palabas ng classroom. Yun ang pinakamalakas. Alam nyo ba yung lindol na nangyari doon sa kulungan? Mas malakas pa doon. Enough para, mawasak yung chain ni Pablo at ni Silas sa kulungan. At bumukas ang kulungan. Ano nangyari kaya sa tagabantay ng kulungan? Ano kaya una niyang response? Pagkatapos lumindol, ano sa tingin niyo? Sino ang una niyang titingnan? Sino ang una niyang hahanapin? Ang mga nakakulong. Bakit? Dapat hindi sila makatakas. So ang ginawa nung tagabantay, pumunta kagad siya sa kulungan. At wala siyang nakita. Sabi niya sa sarili niya, nakatakas na sila. Ang ginawa niya, kinuha niya ang kanyang, sword. Anong gagawin niya? Papatayin niya yung sarili niya. Bakit? Dahil hindi niya nagawa yung kanyang tungkulin.
At ano ang tungkulin niya? Bantayan at siguraduhin hindi makakawala si Pablo at si Silas. Pero, nung papatay niya yung sarili niya, may sumagot. Sino yung sumagot sa tingin niyo? Sino sumagot? Multo, hindi. Sino sumagot? Si Pablo and si Silas. Anong sabi nila? Wag. Nandito kami. So, nagulat yung tagabantay. Bakit hindi sila umalis? Sa pagkakataon na nilang tumakas. Pero hindi nila ginawa. Ngayon, ang tanong, ano ang sinabi ng tagabantay kay Pablo and Silas? Tingnan natin yung last slide nito, ate. Sino ba nasa text? Si Kuya Lee. Ano ang tanong ng tagabantay kay Pablo at Silas nung nakita niya ito? Ang tanong niya ay ganito, sirs, sa English. Anong tanong niya? Ano sa tingin niyo tanong niya? Any guess? Sino pong makaka-tsamba? Ano kayang tanong? Kasi kakaiba yung tanong ng tagabantay. Ayan ang tanong niya. Basahin nga natin sabay-sabay. Bakit kaya ganyan ang tanong ng tagapagbantay? Sir, ano ang kailangan kong gawin para ako ay maligtas? Ano sa tingin nyo? Out of nowhere ba yung question niya? Bigla na lang niya bang naisip yung tanong niyang yon? Di po ba kapag nasa danger ang buhay natin, ang unang maiisip natin yung pinaka-importanting bagay sa buhay natin? Tama? And at that point, na ma-experience ng tagabantay ng kulungan, nung na-witness niya, nung nalaman niya na ang dalawang nakakulong ay nangangaral patungkol sa Panginoong Hesus, nung nalaman niya na sila ay nagpapalayas ng masamang espiritu, nung nalaman niya na sa kabila ng sila'y nabugbog, sila ay sumasamba pa rin sa Panginoon at dadasal. Nung nalaman niya na hindi sila tumakas, sila ay nanatili. Alam ng jailer na ang dalawang nakakulong na to ay hindi basta-basta. Kaya naitanong niya yung pinakamahalagang tanong. Sa panahon na siya ay humarap sa pinaka-challenging na pagkakataon, ang tinanong niya, Sir, what must I do to be saved? Anong sagot ni Pablo at ni Silas sa kanya? Yung Acts chapter 16, verse 31. Anong sabi po ng verse na yon? Believe. Yun ang sabi ni Paul and ni Silas. Believe in the Lord Jesus. Natapos ba doon yung sinabi ni Pablo at ni Silas? Hindi po. May kasunod. Sabi niya, ganito ha, believe in the Lord Jesus. You and your household will be saved. Ano daw ang unang kailangang gawin ng jailer para siya ay maligtas? Una ay maniwala. Sa mas malalim na salita ay manampalataya. Kanino? Sa Diyos, na ang pangalan ay Jesus. Yun yung una. Maliligtas siya. Pero dahil alam ni Pablo and Silas na ang kaligtasan ay hindi lamang limitado para sa iisang tao, sinabi niya na pati ang kanyang household ay maliligtas. Ano kayang ginawa nung jailer nung malaman niya yon? Nung sinabi ni Pablo sa kanya at ni Silas na manampalataya ka, ikaw at ang buong sambahayan mo ay maliligtas. Anong ginawa ng jailer? Nanampalataya kaya siya? Sa tingin nyo? Yes. Anong ginawa niya after? In-invite niya yung dalawa sa kanyang tahanan.
at ipinahayag doon sa kanila ang kaligtasan. At totoo nga, ang kanyang buong pamilya ay naligtas. And soon after, si Pablo and Silas ay napalaya sa kulungan. Nung nakilala ng mama ko ang Panginoon, nung naintindihan niya na ang Panginoong Jesus ay nagpapatawad ng kasalanan, naglilinis ng kasalanan, nagbibigay ng panibagong pag-asa, nagbibigay ng bagong buhay, ay yun ang ipinasa niya sa amin na mga anak niya. Ilan bang anak niya? 7. Okay? At yung mga anak niyang yun, ay may mga anak na din ngayon na ipinasa din. Buhay ba ang salita ng Diyos? Totoo ba siya? Totoo ba siya? Totoo siya. Dahil hindi na natili ang kaligtasan sa mama ko. Ang kaligtasan na dulot ng Panginoong Jesus na nagbabago ng buhay, ang nagbigay sa amin ng pagkakataon na makilala din ang Panginoong Jesus. Bilang aking personal na tagapagligtas. Lagi kong iniisip nung mga bata-bata pa ako kagaya ni Maricar. Iniisip ko, Lord, kung hindi ba kita nakilala, nasaan ba kaya ako? Marahil hindi ako nakagraduate ng college. Marahil nawalan ako ng pag-asa kasi sobrang hirap talaga namin. Kung may pa-contest ng hirap, malamang may labang kami ng nanay ko. No? Kasi natatandaan ko nung college, 20 pesos lang yung binibigay niya sa akin pambaon. One-way trip lang yon. Ang bayad sa tren papuntang PUP, 250 pesos. Ano yung 250? Hindi 250, 2 piso at 50 sentimo. Bang mura ng tren. Kakain ka pa. Wala nang pabalik. Pero dahil nakilala ko ang Panginoon, alam ko na ang Diyos na nangako ay tunay at tapat. Di niya ako pababayaan. Amen? Dahil tinanggap ko personal ang Diyos sa buhay ko bilang tagapagligtas. Kahit gaano kalaki ang pagsubok at problema, nakayanan namin malagpasan. Dahil ang nangako ay ang Panginoong Jesus. Sabi niya, di niya kami iiwan. Di niya kami pababayaan. Kahit hindi naman sinabi ni Lord sa amin pagka may Lord, wala nang pagsubok. May pagsubok. Pero, ang katotohanan, di ka nag-iisa. Ang katotohanan, makapangyarihan ng Diyos mo. Makapangyarihan ang Panginoong Jesus. At siguro, kung meron tunay na yaman na naipamana sa amin ang nanay namin, yun ang pananampalataya at relasyon sa Panginoon. Kasi, yung pananampalataya na yon ang nagligtas sa akin sa mga maling desisyon sa buhay. At dahil meron akong buhay na pananampalataya sa Panginoon at relasyon, yun ang naging gabay ko sa maraming pagpili. Lalo na yung mga kabataan, marami dyan ang pwedeng piliin mo. Tama, mali, madami. Marami nagsasabing gawin mo to, gawin mo yan, pero ang hindi nagbabago ay ang salita ng Diyos. At dahil tinanggap ko siya bilang aking personal na tagapagligtas, yung aking buong sambahayan ay naligtas din. Meron akong 3 anak. Yung panganay ko, yung nanay sa skit kanina, 16 years old. Yung aking pangalawa ay 13 years old, nandito din sa church. At ang aking bunso ay 11 years old, nandito rin sa church. Nag-i-invite din ng mga classmates niya. Why? Because wala nang hihigit pa sa buhay na kasama ang Panginoong Jesus. Ang kasama ko yung asawa ko, kami ng buong pamilya namin ay nandito. At nakita ko yung katapatan ng Diyos sa buhay namin. Mula sa walang-wala hanggang sa panahon na ngayon na talagang nakikita namin yung katapatan ng Diyos.
Kagaya ng jailer, yung pagtatanong niya ng tanong na ito ay napaka-urgent. Hindi pwedeng ipagpabukas. Alam niya na kailangan niyang malaman kung paano siya maliligtas. At ang relationship sa Panginoong Jesus, ang pagtanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas ay urgent. Hindi pwedeng bukas, kundi ngayon. Amen? Kasi si Lord, ready siyang magpakilala sa'yo bilang Diyos at tagapagligtas. Ang kailangan lang ay ang pagtugon mo. Kagaya ng pagtugon ng jailer kay Pablo at Silas. Ang tanong is, will you believe in Jesus? Will you surrender your life sa Kanya? Pagkakatiwalaan mo ba siya ng buhay mo? Because ang Panginoong Jesus ay totoo at makapangyarihang Diyos. Kung kaya niyang mamatay sa cross at bayaran yung kasalanan natin, at siya'y muling mabuhay after 3 days, ano pa ang hindi niya kayang gawin? Meron pa ba? Wala na. Dahil lahat ay napagtagumpayan niya. Kaya sa oras na ito sa amin pong mga guests, kung pwede po naming i-play yung buhay namin sa screen, kung paano po araw-araw kami binabago ng Diyos, at araw-araw niya po kami pinagpapala, at araw-araw nagbibigay siya ng galak, kapayapaan, kalakasan, karunungan, opportunities, lahat ng kailangan mo. Gusto po naming maranasan niyo yun. Kasi po iba po ang kagalakang nagmumula sa Diyos. Iba ang kapayapaang dulot ng Panginoong Jesus. Sa kabila ng problema, meron kang kapayapaan. Why? Because you have Jesus in your life. Jesus who is in control. Jesus who reigns victoriously. Kaya sa oras po na ito ay gusto ko po kayong anyayahan at mag-respond sa tanong na ito. Ipagkakatiwala mo ba ang buhay mo sa Panginoong Jesus? Inayahan ko po ang lahat na yumuko at doon po sa guest namin na gusto pong tanggapin ng Panginoong Jesus bilang kanyang personal na Diyos at tagapagligtas, nais ko po kayong imbitahan sa isang panalangin. And you don't need to say it aloud, yung lakasan. But you just have to feel it in your heart and repeat after this prayer and receive yung kaligtasan po na bigay ng Panginoong Jesus. Isang pagkakataong siya'y makilala at lubusang makasama sa araw-araw na buhay. Ang handog niya po ay isang buhay na ganap at kasiya-siya, isang buhay na hindi po nagtatapos dito, kundi isang buhay na tinatanaw natin na one day ay makakasama natin siyang muli. Pero napaka-importante po na i-confess po ninyo na siya po ay inyo pong tinatanggap bilang tagapagligtas. So, ini-invite ko po kayo na sundan po ako sa isang panalangin. Once sinabi ko po yung panalangin ito ay bigkasin nyo rin po. Sige po, tayong lahat ay pumikit. Repeat after me po sa panalangin ito kung nais nyo po siyang tanggapin bilang Diyos sa tagapagligtas. Panginoong Jesus, nagpapasalamat po ako sa oras na ito. Salamat po sa katotohanan na aking pong narinig na kayo po ang Diyos na nagpapatawad at Diyos na nagbibigay ng kaligtasan. Sa oras pong ito ay nais ko pong ihingi ng tawad ang lahat po ng kasalanan ng aking nagawa sa isip, sa salita, at sa gawa.
Patawarin niyo po ako, Panginoong Jesus. At sa oras na ito ay tinatanggap kita bilang aking personal na Diyos at tagapagligtas. Ikaw na po ang siyang manguna sa aking buhay simula po sa oras na ito. Hayaan niyo po na lubos ko po kayong makilala at makasama sa bawat araw ng aking buhay. Salamat po sa handog ninyong kaligtasan para sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hayaan niyo pong ipanalangin ko po kayo sa oras na ito. Heavenly Father, we thank you and we praise you, Father God, dahil ikaw po ang aming Diyos at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, na ikaw po ay nagpapatawad at patuloy na lumilinis sa amin at nagbabago sa amin araw-araw, Father God. Lord, hayaan mo po na patuloy ka po naming maranasan, makilala, at makita, Panginoon, namin ang iyong goodness, Lord, sa bawat oras po ng aming buhay. Pangunahan mo po kami, Panginoon. At Lord, inaangkin po namin yung pangako mo, Panginoon, na isa lamang po ang makakilala, Panginoon, sa aming pamilya. Ang pangako mo ay ang buong sambahayan namin ay maliligtas. Lord, yun po yung panalangin namin sa mga kapatid namin ngayon na tumanggap sa iyo. We pray, Lord, that salvation, Panginoon, will come sa kanila pong household, O God, sa kanila pong buong sambahayan, makilala ka at maranasan ka ng kanilang mga pamilya, Father God. Salamat po, Ama, sa iyo namin binabalik ang lahat po ng papurit, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. So, tulad po ng nasabi ni Ate Dang, no po, napakasarap po sa pakiramdam na magkaroon ng Diyos na alam natin nagmamahal talaga sa atin. And yung joy and love na nanggagaling sa Lord, I know na personally, sobra po siyang nag-uumapaw sa akin na ayoko po siyang malimit lang sa akin. So, maging desire din po natin yon na habang nakikilala natin ang Panginoon, nalalaman natin kung sino siya at ano yung ginawa niya sa ating buhay at ginawa niya para sa atin, ay mai-share rin po niya natin yon sa ating mga kapamilya muna at hanggang sa ibang tao na rin po. So, si Ate Dang po tulad na nasabi niya, second generation po siya sa kanilang family na nakakilala sa Panginoon. So, simula po kay Mami Neng and then kay Ate Dang. And at this moment po, maririnig po natin ang testimony naman ng isa po sa mga apo ni Mami Neng. So, third generation na po ito. So, tinatawagan ko po si Ate Faith dito sa harapan para ma-interview ko rin siya. Palakpakan po natin ng Panginoon sa buhay ni Ate Faith. Ayan, thank you so much po. May talk show na naman tayo. Anong pangalan ng podcast natin, Ate Faith? Ayan, so sige Ate Faith, pakilala ka muna sa kanila, Ate Faith, your name, age, and ministry involvement. So, hello everyone. I am Jemima Faith M. Moseros, pero Faith na lang. And, ano pa ba? Age. So, 23 years old na ako. And yung ministry involvement ko is sa music, multimedia, youth officer din ako. And kapag may pasok, sumasama ako sa school ministry. Ayan. So, busy si Ate Faith, di ba? So, ngayon Ate Faith, nabanggit ko kanina na third generation ka na sa inyong family. So, pwede mo bang i-share sa amin, paano mo nakilala at tinanggap ang Panginoon bilang iyong Savior? So ako kasi, pinanganak ako sa church
doon sa Pila, Laguna. Doon ako nag 1 year old. Tapos tumira din ako sa church, kami ng family ko. Dati sa Katuparan pa kami. Doon pa nagpapastor yung daddy ko. And akala ko dati nung bata ako, sobrang proud ako sa family na meron ako eh. To the point na parang feeling ko, save na ako kasi nakatira kami sa church. Tapos yung daddy ko is pastor. Yun, pinagmamalaki ko yun ng lang, slight lang, para hindi halata. So akala ko ganun ako maliligtas. Pero naintindihan ko yung salvation siguro bago ako mag 10 years old. Hindi ko na alam kung ano yung age, yung exact age. Pero nakilala ko si Lord nung sa outreach din doon sa bahay. Siguro DVBS yun. And tanda ko pa si Ate Alaysa tsaka si Ate Maika yung nag-explain ng salvation sa akin. So naka-circle kami doon ng mga kalaro ko din sa namin, neighborhood and mga kapatid ko. So doon ko naintindihan na hindi ako maliligtas ng ganon na dahil Christian na ako pinanganak, na nakatira ako sa church, tas doon din ako pinanganak. And yung tatay ko is pastor. So kapag namatay ako, sabihin ko lang sa langit, pastor yung daddy ko, so pwede ako pumasok sa langit. Pero hindi pala ganon. Individual yung salvation. And doon ko naintindihan. And doon ko din inaccept si Lord as my Lord and Savior. Kahit at that young age. Oh, so parehas kami natin Faith ng experience. Bunga rin siya ng VBS. And sa ating mga kids dito, di ba, sa age nyo, alam kong nag-work ang Panginoon at sa age nyo, pwede nyo na rin kayong magamit ng Lord para ma-share yung salvation and sa family ninyo at sa inyong mga classmates. So, next question ko, Ate Faith. So, for sure, hindi rin naging madali. Tulad ng share ni Ate daw, merong mga struggle sa buhay ng isang Kristiyano at mananampalataya. So, pwede mo ba kaming sharean ng mga struggles na experience mo and paano mo na-overcome yun? Ayun, yung struggle ko syempre, maaga ko ngang natanggap ang Panginoon sa buhay ko. Akala ko wala akong alam mo yung, di ba, may babaguhin sa'yo si Lord, pero growing up, ayun, nagabayan ako, natuto din ako magbasa ng Bible, pero parang pinush ko yung sarili ko na magbago. Dahil na-receive ko ng Panginoon sa buhay ko, dapat hindi na ako ganito, dapat mabait na ako, dapat iba ako sa kanila. Pero parang, ano ba to? Unconsciously, parang ang nangyayari sa akin is, pinupush ko yung sarili ko magbago. Ako yung nagbabago sa sarili ko, hindi ko inaalaw yung Lord na siya yung magbago sa akin. And ayun, sa help ng mga na-attenan ko, like yung, I remember June 12 ata, 2023, umattend ako ng music, ang tawag doon? Parang music convention siya. And kala ko healed na ako sa mga hinanakit ko sa mga tao na nakapaligid sa akin. Pero doon ko nalaman na parang meron akong victim mentality. And doon, suko ko yun sa Lord, yung mga hurts ko, yung pagbit ko sa sarili ko pagka nagkakamali ako. Doon talaga lumaya. And kasabay nung ng Independence Day ng Pilipinas yon. Lumaya ako sa mga ganong hurts na meron pa pala ako. And also, pinaka-struggle ko talaga is nung pandemic. So kasi akala ko, gusto ko yon. 'Di ba? Walang pasok, ganyan. Tapos introvert pa ako. So okay lang sa akin, hindi naman big deal na hindi ako makakasalamuhan ng ibang tao. Pero
ayun, dumating yung time na parang nalungkot ako, na-depressed din ako, nagkaroon ako ng suicidal thoughts. Thank God dahil hindi naman yun nangyari, walang masamang nangyari sa akin. But parang mas nag-struggle pa ako lalo nung nawala yung parang magkakasunod yung lolo, tsaka yung daddy ko na namatay. So, yun yung pinaka-struggle ko. But thank you sa Lord kasi thank you sa Panginoon dahil ang lakas-lakas ng mami ko. So, siya talaga yung naging source of strength ko kasi siya yung nawalan siya ng parents. So, orphan na siya. Tapos, after mamatay nung lola ko, mga 6 months yung pagitan, namatay naman yung daddy ko. Pero nung binalita niya sa akin yung news na, sabi niya, wala na si daddy. Ganyan. Tapos ako naman, sabi ko, Lord, bakit ganito? Kasi sudden lang din yung pagkawala ng daddy ko. Pero praise God kasi sabi ni Mami, huwag kang ganyan, huwag mong questionin si Lord. Parang mabuti ang Panginoon, may ginagawa siya. Imagine, siya yung nawalan, pero ganun yung heart ng Mami ko. So praise God, nagpapasalamat ako sa buhay ng parents na meron ako. And syempre, kasama din yung mga kapatid ko, yung mga pinsan, mga tito, na mananampalataya na din. Yung prayers nila, sobrang importante nun, na nakatulong sa amin na kahit, syempre, hindi naman natatapos yung grief, pero kahit ganun, merong joy, merong peace pa rin dahil nasa feeling na ng Panginoon ng dad ko. And hindi natapos sa kanya yung legacy ng Panginoon sa pamilya namin. Nakakatuwa dahil yun nga, lagi kong nababanggit yung mga pinsan ko na nagsiserve din sa Panginoon, even sa pinakabunso namin, si Arvic, na ano din siya sa OCC. Yan, nag-participate din siya doon as staff, ganyan. Tsaka yung Bible study nga na-mention din ni Mama Neng, na ginagawa namin every Friday, laking blessing na nagagawa namin yun as a family. And ayun, purihin talaga ang Panginoon for that. Thank you, Ate Faith, for sharing. So, sa Panginoon, pag nakilala natin siya, hindi naman ibig sabihin mawawala na talaga yung hardship. Actually, mas marami pa nga. Pero andun yung promise ng Panginoon na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Hindi mag-e-end sa paghihirap yun dahil andun yung pangako ng Lord na He cares for us at meron siyang plano sa lahat ng nangyayari sa ating mga buhay. So, thank you ulit, Ate Faith, for sharing. So, hindi ko nasasabi yung tanong, Ate Faith, pero gusto ko itanong, ano yung mga ginagawa mo para ma-continue yung paglalim ng relationship sa Lord and hopefully, prayerfully, hindi lang siya mag-end sa third generation. So, I know no plans pa naman for marriage or something, pero para ma-reach out din yung ibang tao. Ngayon, nung masasabi ko yung unang pumasok sa mind ko is, kasi bumili ako ng Bible, journal Bible. So, mahilig kasi ako mag-decorate mga crafts, ganyan. Tapos, ang mahal kasi ng ganong Bible, so parang tagal ko siya bago ako mag-decide na makabili ng Bible na talagang masusulatan ko. So, yun, nag-invest ako doon sa Bible, and then, syempre, nababasa ko na din siya, hindi na ako natakot na sulatan, kasi nung una, parang nakakatakot siyang sulatan eh. Pero ayun, and yung fellowship with other believers, yung other kapatid in Christ, na every Monday meron kaming Bible study, every morning yon. So, tawag doon, ano nga yun?
Monday Breakfast Club. So, ayun, shout out sa mga mga kasama. And, ayun, nag-start yung week ko ng Monday na nagbabasa ng salita ng Diyos along with my brothers and sisters in Christ. Tapos, nag-e-end naman siya ng worship Friday nights sa sala nila mama with my pinsan. And in between that week, nagbabasa din naman ako ng Bible. So, recently, naging consistent ako sa pagbabasa ng Bible. Nagka-time ako. And yung masasabi ko lang, para talagang manatili tayo sa Lord, yun, magbasa ng Bible. Lagi kayong makipag-usap sa Panginoon through prayer. And wag kayong mag-grow through your day ng hindi ina-ask yung guidance ng Holy Spirit. And ayun, isik nyo lang lagi si Jesus sa buhay nyo kasi mahirap na yung buhay. Mas mahirap yung buhay kung wala si Jesus sa tabi mo. So, yun. Amen. So, sa ating mga guest, tulad na na-share ni Ate Faith, mas masaya mag-go through sa journey sa Panginoon ng may kasama. So, if kabataan po kayo, 13 years old and up, pwede kayong mag-join sa aming youth fellowship every third Sunday of the month. That's 4 p.m. hanggang 6:30. So, if you guys are available, pwede nyong makasama yung mga nag-invite sa inyo. If kids naman kayo, may Sunday school every Sunday, 10 a.m. And if Kananayan and Katatayan, meron din pong naka-allot na fellowship para po sa bawat age group dito po sa church. So, last question, Ate Faith. Any words of encouragement naman sa mga guest na nakikinig sa atin, Ate Faith? Ayun nga. Just like na-mention ko kanina na yun nga, mahirap yung buhay natin talaga, whether you have Jesus in your life or wala. Pero mas mahirap yung buhay na wala si Jesus. So mamili tayo kung ano yung buhay na tatahakin natin, yung may Kristo ka sa buhay or wala. Kasi ayun, kailangan talaga natin si Jesus sa buhay natin. Wala nang iba, yun lang talaga. Yeah, so choose your hardship daw, guys. So, amen. Thank you, Ate Faith. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Ate Faith. And at this moment naman po, we don't want na masayang yung oras na ito para po magkaroon tayo ng mas malalim na sharing. Thank you, Ate Faith, sa mga natutunan na pakinig natin and realization. So at this moment po, magkakaroon tayo ng group discussion. So yung mga katabi po ninyo, mga kalay ninyo, feel free to form a circle. Magkaroon po tayo ng sharing kung ano yung mga na-realize natin or gusto nyo pang matutunan. So sige po, let's start our group discussion.